Okay, good afternoon guys at welcome sa ating channel at Pandoy Small World. At nandito tayo ngayon sa ikatlong area na binubuhusan namin dito sa Slax TR4. At siyempre tayo ay simula ulit sa 3.8 kasi ang ano natin dito is yung pinaka center line na dalawang lane is 3.8 tapos yung kasunod na mga lane is 3.5. So kapag ka 3.8 at single lane muna tayo ay 2-string line. Kapag ka sinabi natin 2-string line mga guys is yung ating mga steel post na paglalagyan ng string line ay dalawang grade kasi ang kukontrolin natin dahil nga wala pa tayong pagpapatungan ng isang grade. So katulad nito, maraming lalo ito, naano tayo sa medyo kurbada. So medyo mabusisi ngayon tong paglalagay, sisilip ng mga survey. Kasi nga, bukod sa naka-slope siya, tagilid, nagbabago yung slope bawat area, lalo doon sa pinakasiko niya. So ito guys, at ngayon ay bigyan ko kayo ng konting review. Paano ba gumagana itong ating concrete paver? Baka para hindi tayo mahirapan. Lalo doon sa mga kasamaan natin na gustong mag-sit up. Pero ganoon din ang nangyari sa amin nung unang-unang humawak kami ng paver na. Namin problemang na encounter. Nandyan yung nag-skid yung kanyang track pad, nag-slip. Nandyan yung tumitingala, tumataas, nagiging ahas yung alignment dahil nga nangangapa kami. Pero sa ngayon guys, dahil sa tagal-tagal na namin humahawak, halos 20 years na namin humahawak, konting galaw pa lang na equipment, alam na namin yung ating gagawin. Ito guys, yung going na aming bohos at 3.8 dump truck ang nagdadam sarapan, tapos bako ang nag-spread sa harapan. Kung sa titignan natin sa ibang bansa, high-tech sila doon, mayroon silang spreader talaga na 4-track din. At ang dahil nga maganda rin yung climate doon, malamig, hindi katulad sa atin at mabilis na matuyo. Matagal yung pag-setting ng konkreto. Kaya mayroon silang spreader. Mixer din ang ginagamit doon. Gawa na maganda yung kanilang mga equipment doon. Mixer ang ginagamit nila para i-spread. Ngayon, paano ba gumagana itong paver nito? Ito ay paver na 6300. GT 6300 gumagawa 4-track. At ito ay nakasit tayo sa 3.8 meters. Ito yung kanyang sensor ng elevation na kung saan marami ang nagkakamali. Paano ba natin sinisip ito, guys? Ito ay sinisip natin as automatic para ang nagpo-control na is itong sensor nito. Pag kinalaw natin guys itong sensor nito, automatic gagalaw din yung kanyang paa. Mataas. Pag tinaas natin to, mataas din yung pinakatawan. Tingnan nyo guys kung sa may konkreto. Mataas din yan. Kaya kung hindi na tayo nagiging pala-observe, kakaroon tayo ng problema. At ang dapat itong string line natin, tanse, itong pinaka-string, ito tinutulayan ng sensor is parallel doon sa forma, yung pinaka-string form niya. Dapat parallel yan. Talagang parallel yung forma saka sa string line. Kasi kung ano yung inilalabas mo, ay pinapasok mo doon sa forma, dito yung sa loob. Kung ano yung pinapasok mo dyan, ay siya rin dapat lumalabas at medyo masikip siya ng konti. Babottleneck siya. Kaya kung sakali na tuyo yung ating halo at tamang parallel lang siya, ang mangyayari magkakaroon siya ng ampaw. Kaya minsan medyo listo ang nasa baba yung mga operator
na kapag matigas, medyo ititingala ng konti. Pero watch naman yung mga track pad. Kasi once na matigas siya at itingala mo at nasobrahan mo, yung track pad mo sa likod, aangat yan kasi hindi na niya nga kayang idiin. Hindi na kayang idiin itong forma. Itong forma na ito, hindi niya kayang idiin, gagawa ng matigas. So dahil nga dinadrive to ng nagano may sensor tayo, hindi niya kayang idiin. Ang mangyayari, titingala na tong track pad. At doon ay nagkakaroon ng maraming problema, lalo at baguhan yung mga operator. Alam mo, baguhan ka, matataranta yan eh. At ang tendency na gagawin nila is iangat kaagad itong sensor, iangat nila tong paa. So, anong mangyayari? Tataas na ngayon yung elevation ng konkreto mo. At wala na doon sa elevation, mangyayari dyan, kung talagang strict ang mga consultant, mga inspector, babawasan yun, dagdag trabaho. So, yun guys, ang ano natin, i-label natin, at pagka ganun na medyo matigas, at pag napakiramdaman yung trackpad sa likod, pag umaangat, ang isang gagawin natin is huwag mag-aangat ng sensor sa likod, kundi itong nasa harapan, ibababa natin. Kasi once na naibaba natin itong harapan, ibig sabihin yung papasok na volume dito sa forma, yung papasok na volume dyan is malilesen hanggang sa magnormal yung nasa likod. Kaya lang, sabi ko, pag matigas, kakaroon naman ng ampaw doon. Minsan may mga remedy naman tayong ginagawa doon. At ang remedy dyan, minsan ang is magdagdag ka ng tubig. Kasi mas better siguro para sa akin, mas better na magdagdag ka ng tubig dito sa harapan dahil nga mababibrate naman yan, mapapaikot naman na auger niyan, ibig sabihin equally mix, kaysa naman magdagdag ka rito ng halo sa likod tapos lalagyan mo ng tubig. Ibig sabihin, nagkaampaw ka na, hindi ka pa sigurado kung talagang mapipenetrate nung grout yung sa loob, tapos siyempre nagdagdag ka ang malalagyan ng bandang ibabaw, which is patadabangin niya yung bandang pinaka-surface nun dahil tubig nga nandun, later on magkakaroon ng scaling. So yun guys, ang so watch nyo yung mga masusunod na video ko regarding dito dahil nga yung mga na-encounter naming problema nung mga nakaraan ay unti-unti nating i-reveal kung paano at paano natin susolusyonan. Kasi hindi porket nagloko pihid na tayo ng pihid dun sa mga sensor. Ito sinasabi ko guys, itong sa sensor na ito. Itong steering nito, itong vertical na yan, na-move yung unit atras abante, gawa ng meron tayong iniikot na ito. Ito, isang ikot nito is 3 mm. At ganito naman sa elevation, meron naman dito elevation, ito, maano rito,